lang. Ay, may question ako sa'yo. Sige. Ano yung pakiramdam mo na sumakay tayo ng barko na hindi mo alam kung saan tayo papunta? Gusto namin, ang plan namin ngayon is babaan namin lahat ng station. Ba't parang iba yung tanong sa akin? Kasi syempre inaangguluhan dapat natin yung camera. Hi. Sige, may question ako. Saan yung mas gwapong mga lalaki? Taga-Bataan din kasi ako. Sa Manila. Nice meeting you Taga-Bagak ako. Kung saan pinaka mga gwapo, magaganda yung mga tao. Hindi naman. Hey mga ka-random. So today ay extra special ang ating vlog kasi gutom na sorry. Actually meron kaming 3 common denominator. Una, kami ay mga nurses. Pangalawa ay sa isang kumpanya lang kami. And then pangatlo, dito kami sa Berlin. So ang pag-usapan natin is all about Berlin. So guys, kamusta kayo? Pulising ako. Hey mga ka-random, ako si Eko. Sa mga hindi pa nakakilala, ako si Eko and bago lang ako dito sa Berlin. Hello mga ka-random. I'm Lem. I'm fresh graduate. Ayun, bago lang din ako dito sa Berlin. Kain. Hi mga ka-random. I'm Opaline. 4 months na sa Berlin. Yo, Dro. Bago lang din sa Berlin. Yo, Riza here. Bago lang din sa Berlin. Talaga? Mga laman. Mga katulad sa mga pizza sa Pinas. Unang tanong, bakit Berlin? Ang hirap ng unang tanong. Berlin kasi gusto kong tumira sa city. Kasi yung dating tinitirahan namin, masyado siyang nayon. Wala akong makitang tao. Parang nadidepress ba ako doon. Ayun, gusto ko maraming tao. Kaya Berlin is the best choice. Ikaw, naghanap ka mapapangasawa? Supposedly München. Ang hospitasyon namin. 3 kaming tumitingin ng lilipatan. So, 2:1. Dalawa sila sa Berlin. Ako sa München. So, talo ako. At saka gusto namin maging magkatrabaho kami. Kasi kaya naman ako nandito sa Deutschland because of her. Asa magkaibigan na kayo sa Pilipinas pa? Feeling close. Magka-schoolmate kami pero hindi kami close. Taga-Bataan ka din. Pinamalibelas din. Parehas kami. Taga-Bataan din kasi ako. Sa Manila. Nice meeting you Taga-Bagak ako. Kung saan pinaka mga gwapo, magaganda yung mga tao. Hindi naman. Turn me up, I like my money like I like my niggas scream. Face card, never decline of what I mean. Act up and you gon' make me make a scene. Only time you hear my voice is when they play me on the screen. Got bad habits, I'm not the one you wanna keep. She a trap star, put that lady on a... Same story. Gusto ko din nang magstay sa sa city din kasi yung previous namin sa Turingen, bundok, parang palaging mamimit si Red Riding Hood doon. Tapos din ako, nag-hospitation din ako sa München kasi akala ko wala, mas maganda doon. Sabi ng mga kasama ko na nandito na din sa Berlin, mas maganda nga daw dito. Kaya dito. Gaano kalaki yung timbang ng condition ng trabaho sa pag-decide mo sa paglipat dito sa Germany? Ba't parang iba yung tanong sa akin? Siguro yung work ngayon dito is parang mas magaan siya, mas stress-free kesa sa dati. May work-life balance talaga. Although mas mahaba yung work hours pero mas magaan naman siya. Tsaka mas marami yung day off. So, Kabigat kasi dun sa dati kong work, hindi ako umuupo ng 8 hours. Talagang, para ka talaga nung nanyo talaga ng mga doon. Tapos yun, sobrang pagod. Tapos, kasi yung mga ka-work ko dati, hindi sila sanay sa Auslander. Ang tagal kong nakisama bago ko nakuha yung loob nila. 2 years mahigit ako doon, pero... Oo naman. Umiyak naman sila nung umalis ako. Wow. Love na sila. Love naman ako. Kaya lang, syempre, mas gugustuhin ko mga Pilipino yung ka-work ko. Kasi mas magagawa ko yung gusto ko. Tsaka,
wala silang gidul, parang wala silang, ano bang Tagalog ng gidul? Pasensya. Wala silang pasensya magturo, so kailangan aralin mo mag-isa lahat. So parang yung lahat ng trabaho doon natutunan ko sa sarili ko lang kung paano ko inaral yun mag-isa. Eh dito 1 month pa lang kaya mo nang mag-isa sa work eh. Yun yung malaking pinagkaiba. Kasi pag Pinoy yung nagtuturo sa'yo, yun lang naman. Nasagot mo na lahat. Hindi naman. Sige, may question ako. Saan yung mas gwapong mga lalaki? Dito o sa Shuri? Ba't gano'n yung tanong sa akin? Sagutin ko ba yun? May sagot ba sa tanong na yun? Hindi ko alam eh. Hindi kasi ako naghahanap pa. Trabaho kasi talaga yung pinunta ko dito sa Berlin. Ikaw, baka nyo-consider mo din yung, parang yung ano nung, gulo naman. Kino-consider ko ba ang gulo ng mundo? Ito pala yung difference ng Berlin sa ibang lugar, no? Mas maingay siya kaysa sa... Kino-consider mo ba kung ano yung type no mga katrabaho mo? I mean, ibang anong lahi nila o ano? Siyempre, yun talaga. Isa sa mga wish ko talaga bago ako lumipat. Yung sana, yung mga Pinoy na lang yung mga kasama ko. Though may sinasabi naman sila na hindi daw maganda na pag puro Pinoy. Pero pag sa... kaya true. Talagang ano yon. Pero pag dito ka sa Germany, parang mas mahirap makisama sa mga Deutsche. Para sa akin mas nahihirapan akong makisama sa kanila kaysa sa mga Pinoy. Sa mga Pinoy kasi alam mo na yung ugali nila. So parang given na yun sa kanila. Given na yun sa kanila. So parang ikaw na lang bahala kung paano mo i-deal yun. Pero yung mga Deutsche kasi, yung naging problema kasi sa akin doon. Kunwari may hindi kayong pagkakaintindihan, no? Parang hindi mo ma-explain yung sarili mo. Kaya yung mahirap. Nakikipag-away ka pero hindi ka makalaban. Ilongga pa ako. Yung pag pinagalitan ka na hindi mo kaya tatanggipin mo lang. True, yun talaga. Unlike kung sa pag Pinoy yung kaaway mo, kahit Ilonggo ka siguro, talagang maipaglalaban mo yung sarili mo. Yun lang. Ay, may question ako sa'yo. Sige. Ano yung pakiramdam mo na sumakay tayo ng barko na hindi mo alam kung saan tayo papunta? Kasi akala ko nga maglalakad tayo pa uwi. Doraemon. Paano kung nawalan na ng biyahe? Siguro duty pa tayo bukas, no? Siguro makikitulog tayo dyan sa paligid. Since naranasan ko na kasi magkaroon ng chance makatrabaho yung mga Pinoy sa Stuttgart. Nung dumating ako sa Berlin, yung pumunta ako sa Berlin, parang hindi ko siya kinonsider na, sana Pinoy din yung trabaho ko. Ang kinonsider ko is, mas mataas na sahod, compensation, at saka yung gaan ng trabaho. Parang yun din yung dahilan ko kung bakit ako umalis. Parang gano'n. Umalis doon sa dati kong trabaho. Kasi hindi okay yung mga Pinoy? Hindi. Yung okay yung mga Pinoy, in fairness naman sa pinanggalingan ko, mga kaibigan ko naman yun. Pero yung sasabihin yung sahod, tsaka yung... Basta parang hindi ka satisfied sa bagay-bagay, yung mga gano'n, hindi ka, parang feeling kasi mo. Kasi nag-start tapos Dorf din ako. Pinoy na talaga yung mga kasama nyo. May doon sa una namin. Yung sa pangalawa, mga Pinoy pa din. Sa akin talaga kasi puro Deutscher. As in, mag-isa lang akong Pinoy sa station. Naku, lagi akong umiiyak. Ako din, sobrang mag-isa. As in, first few months, as in. Yung tanong ko talaga sa PDL nung in-offer sa akin yung job, sabi ko, marami bang Pinoy? Yun talaga yung unang tanong ko, hindi na ako nagtanong about sa offer. Oo. Marami bang Pinoy? Nung sinabi niya fast, so yun sige. So far, sa ilang ano na tayo? Ilang buwan na tayo dito? Mag-isang buwan. Actually, mag-1 month pa lang kami. Ano yung na-discover natin sa lugar at saka sa sarili natin living here sa, 20... Kasi syempre inaangguluhan dapat natin yung camera. Hi! Hindi, sobrang excited kaming discover yung Berlin. Kasi sobrang laki ng Berlin. Tapos, kasi yung apartment namin is katabi lang siya ng train station. So, gusto namin, ang plan namin ngayon is babaan namin lahat ng station. Kasi iba-iba siya, no? Iba-iba yung character. Talagang
Adventure talaga kami. Tuwing off, one day off, ilalaban namin yan. Siguro after a year, nalibot na namin yung Berlin. So, Drew, kamusta naman yung... Vlog mo to? Hindi ko to vlog. Kamusta ka naman? Living alone. Diba? Siyempre, nasanay ka lagi may kasama, diba? Mas tahimik, tsaka mas nagagawa mo yung gusto mo. Pag mag-isa ka. Like, pwede kang magluto ng nakahubad. Ganun, mag-isa. Pag mag-isa ka kasi, yung like sa pagkain, ganun, yung mga gamit sa bahay, yung sarili mo. Yung sarili mo, ganun, is siguro mas okay sa akin. Tsaka mas tahimik. Din, excited din na i-discover yung Potsdam and Berlin. In general, muna, parang ang laki pala ng Berlin, parang gano'n. So parang, kasi dati Litzen lang kami, Schwerin. So parang nakulob ba kami na, ito lang ba yung Germany? Tapos, after that, nung nag-Stuttgart ako, akala ko din kasi city yung mapupuntahan ko. Dorf din siya, so parang village din siya. Nakulob na naman ako, parang, ito lang ba yung Germany? Parang gano'n. Tapos, after that, kaya nag-decide ako lumipat dito sa Berlin. Parang at least, andito yung mga friends ko, kasabay ko kayo. Tapos, yun yung may friends din ako dito. Tapos parang, di ba may isa pa akong channel. Na parang to the point na parang opportunity yon para mas madami ako makover na lugar, mga ganun. So parang din yun, parang opportunity sa mga bagay-bagay, hindi lang sa career. Kapalin ikaw, ano yung di ba galing ka ng Dorf? Ano yung pagkakaiba? Mag-isa ka lang doon dati. Ngayon kasama mo na yung asawa mo o dati nandun kasama na kayo? Hindi. Noon sa Turingen, magkasama kami ng friends ko. Parang dalawa ata kami. O tatlo kami sa isang bono. Pero nung nag-open na yung pwede na kaming mag-apply ng FRV, kumuha ano ko FRV? Family Reunification Visa para sa asawa ko. Kumuha na ako noon, tapos naghanap ako ng bahay para naman sa amin mag-asawa. So parang nagstay lang kami na magkasama. So for almost 1 year din dun sa Turingen bago kami lumipat dito sa Berlin. So parang yun din kasi yung first time namin magsama talaga. So parang yung first namin na parang babaybahayan kami. Nakuha yung asawa mo, no? Oo, actually parang... Dito mo na siya nakuha nung nasa Berlin ka? Sabay lang kami sa dumating Turingen. dito, ha? Oo, sabay lang kami. So, nakuha niya na after a year, no? Wala pa akong 1 year dito sa Germany. Nakuha ko na siya agad. Parang kakababa niya lang dun sa... nagbabarko kasi siya. So bumaba siya ng Philippines. After nagstay lang siya ng 3 months or 4 months sa Philippines. Bumunta na siya dito. Parang blessing nga para sa amin talaga yung Germany. Parang Tapos knowing na wala siyang A1, hindi siya marunong magsalita. Baon niya lang is baon niya lang talaga hindi numbers. Pagmamahal niya sa'yo. Oo, saka yung numbers. Yung alam niya lang talaga sa German yung numbers, yung letters. Yun lang yung alam niya. So parang tapos ang swerte nga niya kasi kung pumunta siya sa amin, 1 month lang siya natenga. Nakahanap na siya agad, napasok siya agad sa hospital namin. As Reinigung. Pero okay din naman. Sana din sa Mr. Ang blessing din kasi dito sa Berlin, kinuha naman siya as Pflegehelfer. Wala siyang experience, wala siyang A1. Hindi siya marunong magsalita. Iya lang siya ng iya. Malakas ba yung loob niya talaga? Lakas lang ng loob. Yun lang talaga siguro baon Ikaw niya. ba yung lakas ng loob. Yung Mr. ko, Dax siya. Simple langoy lang siya. Ano sa ngayon yung Berlin para sa'yo? Kung i-define mo yung Berlin? Hindi, yung Berlin kasi ang daming lalaki dito. Hindi, yung Berlin sobrang wala. Feeling ko mag-enjoy ako dito kasi gusto ko talaga city life. Tsaka yung lahat ng kailangan mo nandito na. Tapos I want to meet, I want to meet you. Hindi, parang ang dami kong matututunan dito. Kaya lang, ang problema lang, syempre, mga katrabaho ko ngayon, Pinoy. So, yung Deutsch ko, talagang hindi ko na alam kung paano mangyayari dyan. Kung ipagpapatuloy ko pa ba. O magtatagalog na lang ako. Pero maganda naman dito kasi marami nag-i-English. Tsaka, multicultural din naman dito, kaya... Opportunity kasi ng multicultural na place. Marami talaga.
Tsaka ang saya. Talagang kahit saan ka magpunta, masaya yung mga mata ko, yung puso ko. Tsaka yung bonong namin, talagang yung apartment namin, talagang kala mo talaga ay anak ako ni Senator. So punta kayo sa bonong namin, party tayo doon. Sobrang laki ng bonong na parang kaya tatlo yung nai-invite ko minsan. Oh my God. Oy, si Drew. Oy, Drew, di ba last na vlog natin? Yung tungkol sa pagkain. Di ba? Dito sa Berlin, gaano yung kadami yung choices when it comes to choosing food? Madaming choices dito kasi Asian stores, ang dami. Even Filipino restaurants meron sa Berlin. Lahat ng cuisines siya. Siguro mas okay siya kasi doon sa pinanggalingan namin sa north side is yun nga, limited. Hindi lahat ng ingredients ng Pinoy food na gusto mo is nandoon. Pero dito so far is andito lahat. Gaano yung advantage nung nandito ka na sa Berlin para ma-discover mo pa yung ibang parts ng Germany? Nakikita kong advantage yung sa company natin, yung intensive league. Kasi marami tayong off eh. Imagine mo sa 1 month may off ka na 15 days. So 15 days din yung opportunity na gumala ka. Kahit 12 hours siya, hindi ka pagod. Tapos yung 15 days mo na yun, pwede mo igala kahit saan mo gusto eh. Sa akin, parang 4 months na ako dito, ang dami ko nang napuntahan. Outside Berlin, nakapunta na ako. O, di ba? Pero saka pa rin, accessible kasi sa accessible kasi siya sa lahat. Sa train, yung mga train 24 hours yun. 24 hours. Tapos yung 58 euro na Deutschland ticket. Sulit na sulit. Mimili kasi ako lagi ng ticket. Wow. Hindi, joke lang. Wala kang sahod, di ba? Kamusta yung nightlife dito sa Germany? Nightlife, hindi ko alam kasi hindi ko pa na-try. 22 days pa lang, siguro mga 25 days. Hindi, pero na-try namin ng mga first week. Ay, sobrang lala din. Parang, talagang hindi ko alam kung dun ko makikita yung hinahanap ko. Saan kayo pumunta? Nung nag-bar. Panay kasi kami ngayon sa mga rooftop bar. Oo, gusto kasi namin yung medyo, cozy. Kala mo naman talaga siya yung nagbayad. Pero ang ganda ng bar, ang ganda ng mga bar dito. Kaya lang hinahanap ko kasi dito yung parang sa Hamburg na na yung buong street bar, gano'n. Hiwa-hiwalay kasi, kaya mahirap pag wala kang sasakyan, gano'n. So pag nalasing ka, hindi ka agad makakalipat sa ibang bar kasi kailangan mong mag-transportation. Pero so far, maganda naman. Tsaka talagang Wala ka naman. gwapo ng mga lalaki. Ikaw, sis. Kunin mo. So, kamusta naman? Pagkukommute ng malayo? Ay, hindi. Sanay ka naman na pala mag-commute, no? Kasi dati nagko-commute ka rin sa work mo. Kasi kami, first time. Kasi yung work namin dito, ay dati, di ba 2 years mahigit yon, 5 minutes, 10 minutes walk lang. So, medyo nanibago kami ngayon sa ang layo. Talagang sasakay kang S-Bahn, ng bus. Normal lang ba dito sa Berlin na malalayo talaga yung working? Normal. Tsaka ang maganda naman doon, available lahat ng sasakyan. So, hindi ka mahihirapan. Huwag lang mag-holiday yun. Medyo hahaba yung biyahe. Pero sa araw-araw, okay naman. Okay naman din. Nasabi mo na. Nasabi mo na eh. Ako pala yung sumagot. Sorry question and answer kasi ako. Kamusta naman yung magkasama na tayo sa bahay? Ay, mababaliw ako pagkasama ito. Talaga nga naman, kung pagod ka na sa duty mo, pag uwi mo, Pagod ka pa ulit? pagod ka pa ulit. Kasi may energy pa siya. Imbis na uminit ang ulo mo, talaga nga naman pong yung energy mo ay buhay na naman. Magluluto pa kasi ako. Tsaka nagta-travel kasi ako. Mabait lang talaga yung mga ka-duty ko lagi. O, lagi maagang umuwi. How do you recommend yung Berlin as a workplace sa mga ka-random nurses natin sa Pilipinas o sa ibang lugar dito sa Germany? Para sa akin, nakikita ko na mas maganda yung intensive league. So yun yung mga i-recommend ko sa mga nurses natin dito sa Germany. Kasi galing ako ng hospital. So alam ko yung hirap dun sa hospital. Grabe, ang hirap ng trabaho.
pag knock-dins doon, mag-isa ka lang talaga, no? Lahat mag-isa ka, as in literal na mag-isa ka. Pedja station siya. So pag knock-dins, mag-isa ka lang, literal, wala kang kasamang helper or wala. Hindi ka talaga makakatulog. Hindi ka makakatulog kasi babantayan mo sila. May admission ka pa. Tapos minsan, 4 na admission pa, nagagawa ko ng isang gabi, mag-isa ka lang. Kaya ang hirap. Kaya nung pumasok ako dito sa intensive league, sa ako naisip, may ganito palang klase dito, bakit sinayang ko yung 2 years ko doon sa hospital. Hindi naman nasayang, pero feeling ko yung intensive league, siya yung pinakamalalaking sahod ng nurses dito sa Germany. Hindi naman siya actually nasayang. Natuto naman ako doon. Doon na kasi ako natuto sa hospital. Siguro sa akin, sa recommendation ko sa is maganda yung work na intensive league para sa mga nurses na hindi na hinahanap yung nag-strive para sa career. Kasi yung compensation na lang ng sahod yung hinahanap, tapos chill na lang sa buhay. Yun, mas okay siya. Relax siya kasi, no? Oo. Routine lang kasi siya. Oo, kasi kung hinahanap mo pa yung improvement ng career mo as a nurse, siguro mag-stay ka talaga sa hospital. Pero kung pera-pera lang naman. Oo, yun nga, kung pera, yun nga, kung compensation ng sahod lang yung hanap mo and medyo relax na work at saka medyo mas malaking compensation ng sahod is intensive league talaga. Kaya lang kasi ang best advice ko lang din sa mga Pilipino na mag-a-apply at gustong lumipat is nyo muna, siguraduhin nyo muna na okay yung lilipatan nyo. Kung may apartment na kayo, bago kayo nagbag-desisyon. Kasi, pag nagdesisyon kayo agad na hindi pa okay yung lilipatan nyo, is problema nyo din yun. Bakit di mo sinigurado bago ka lumipat? Dapat sigurado ang buo yung loob mo na lumipat. May mga sacrifice kasi na kailangan. Well, yung usapang recommendation, depende naman kasi yan sa lifestyle mo at saka kung ano talaga yung aim o goal mo sa career mo at saka sa buhay mo. Parang, di ba, ako personally, syempre, pera din yung gusto kong habulin, di ba? Bakit pa tayo nandito? Pero, syempre, yung satisfaction din, tsaka yung hinahanap, yung satisfaction sa trabaho, sa pang-araw-araw. So, katulad ng mga friends ko, tama yung sana binila kasi personal namin choices kung ba't kami nandito. Thank you guys sa pagtutok sa unang vlog namin at yun, manood pa kayo ng mga susunod namin vlog kasi mas exciting pa yung mga pag-uusap. Again. Pag may alak. Pag may alak na. Guys, tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Eko, at ito ang mga kaibigan ko, at remember, stay cute. Bye! Vlogger yan? Hi! Shoutout mo sa asawa. Ha? Shoutout sa asawa. Naku.